Kamusta mga papito? Naging linyahan mo na rin ba yung nasa title ngayon? Sana hindi ko na lang talaga ginawa yun. Yan ang bukang bibig na may pinagsisihan or may nagawang mali sa kanyang nakaraan. Kasi kung oo, at yan nga yung linyahan mo, maupo ka, may pag-uusapan tayo. Alam mo, sa totoo lang, walang taong walang pinagsisihan sa buong tanan ng buhay nila. Kasi kung meron man na tao na hindi pinagsisihan yung kanyang ginawa, si Jesus yun. And hindi ka si Lord, okay? Bakit? Si Lord ka ba? Si Lord ka ba? Kasi kidding aside, it shows that we are not perfect and how human we are. That we are susceptible to error. So sa Tagalog, tao ka man din at nagkakamali rin. Now, kung mapupunta tayo sa topic ng pagsisisi, aba, marami ako niyan. At sa inyo, pwede ako magpakita ng napakatinding listahan. Pero hindi ako nandito para makipag-contest sa inyo na paramihan ng pinagsisihan in the past. Hindi. Ang common grounds natin dito, lahat tayo may regrets. Konti man o marami, may regrets pa rin tayo. Actually, maraming anggulo yan kung bakit may pinagsisisihan ng mga tao. It's either sa padalos-dalos nilang desisyon o yung mga samot-saring suwestyon ng mga tao sa paligid nila na nakaka-apekto sa kanilang decision making kaya nakakagawa sila ng pagkakamali ng pagsisisihan nila sa dulo. Pero alam mo, Papito, hindi kita masisisi dyan kasi tulad na sabi ko kanina, tao lang tayo at nagkakamali rin. At syempre, sunod sa pagsisisi ay yung mga linyahang sana hindi na lang. Marami ako nun. Marami ka din nun. Pusta tayo 20 o nanonood ka ngayon. Sana hindi ko na lang ginawa to para hindi nangyari to. Oy, linyahan mo din yan, no? Linyahan mo din yan, no? Ako din, eh. Sana hindi na lang yan yung kinuha kong course, di sana masaya ako sa inaaral ko ngayon. Alam mo, pre, sana hindi na lang ako umamin. Di sana hindi na ako nabasted. Alam mo, sana hindi ka na lang nag-quit sa trabaho mo. Di sana magandang kinalabasan ng buhay mo. Alam mo, sana hindi na ako nagpasikap para hindi na ako napahiya. Sana nakinig na lang nagkusunalay ko. And without you knowing, no, having that line in your head, hindi mo nga lang sinisisi yung past mo, sinisisi mo pa yung sarili mo dahil nagawa mo yung desisyon na yon. At that point, hindi mo naman ginusto na magkaroon ng ganong desisyon na padalos-dalos eh. Naiipit ka eh, napapressure ka eh. Anong magagawa natin? Hindi naman pwedeng tuod na, bala kayo dyan, gawin nyo, gusto nyo. At saka isa pa dyan, additional ko lang to ah. May mga bagay na nakalipas na pero nagsisisi ka pa din at sinisisi mo pa rin yung sarili mo. Men, taon na yung binilang. Bakit mo ginawa yun, ha? Bakit mo ginawa yun, ha? Hindi ka basta-basta mag-PPM ng crush mo tapos sabihin mo, uy ate, crush po kita, hindi. Opo, ginawa ko po siya. And that was me when I was 25. Na may pinagsisisihan ako na ginawa ko nung 17 years old ako. Imagine, naging bihag ako ng mindset na yon. Naging bihag ako ng mindset na yun. 8 taon. 8 taon. Tapos na. Napahiya na ako, iniisip ko pa din. 8 taon na, bihag pa rin ako ng alaala na yan, masamang alaala. At hindi pa rin ako makawala. Well, actually, nakawala na ako. Moral lesson guys, huwag kayo mag-PPM basta-basta. Sabihin nyo na lang siguro personal, pero huwag nyo gayahin yung ginawa ko. And there are times na we always blame ourselves with what happened in the past, o yung mga bagay na sana ginawa ko na lang, o yung mga bagay na alam mo yung wala kang control, pero iniisip mo na kung may nagawa lang sana ako nung time na yun. We always blame ourselves for that. At lagi mong masasabi, kasalanan ko to eh. Di ba? Like, no matter how shallow or heavy the situation is, lagi natin masasabi, kasalanan ko to eh. Yes, pwede mong sisihin yung sarili mo, pero hindi mo binibigyan yung sarili mo ng credit na you made the best decision at that time. Kung ano man yung napag-desisyonan mo nung oras na yun, that's the best decision that you made. Pwedeng nadala ka sa pressure, pwedeng nadala ka sa kung ano kayong mangyayari in the future. Nasa oras ng pressure na yun, nakagawa ka ng isang matindihang desisyon. At kung yung pagsisisi mo, papalitan mo ng linyang, ito yung pinaka-best na decision na nagawa ko sa mga oras na yon. Baka malesin nito yung bigat na nararamdaman mo sa pagsisisi na nagawa mo in the past. Or ang pinakamatindi, hindi mo na kailangan maging bihag ng regret na to in the past. Past is past. Nangyari na ang nangyari. What we can do is to be a better person. What we can do is to have like the best decision and mas matinding critical thinking. Natuto na tayo dito sa pagkakamali natin and ibig sabihin, hindi na natin siya uulitin. Hindi na natin uulitin mag-PM ulit sa crush natin ng alas 11 para di na tayo magsisisi. Di ba, Josh? Yung regret dapat hindi siya maging kulungan mo. Yung regret dapat isa siya sa magiging reminder na ito yung nagawa ko in the past. Itong pagsisisi na to, pwede mo siyang sulyapan, hindi para maging bihag ka. And yung regret na meron ka, it can also serve as a lesson na parang pag tinitignan mo to, you will not do that stupid shit again. And yung pagsisisi na to, no, let this be the fuel, no, para maging better or be the best version of yourself. Yes, tao tayo, hindi natin may iwasan na magkaroon ng mga bagay na pagsisisihan. Baka nga ito, baka pagsisihan kong in-upload ko to. Pero tulad na sinasabi ko, tao nga lang tayo at nagkakamali din. So ano yung nangyari sa past, doon na yun. Iwan mo na yun doon. Nagsisisi ka mga ginawa mo yun, may nakalipas na. Tapos na. Okay na po. Nagsabi na po si Direk na cut off. Tama na yan. Adjourn na po tayo sa drama pero ikaw naiyak ka pa din. Like,
Hello? So, iwan mo na yun and be the best version of yourself. Alam ko hindi magiging madali yun, pero you'll get there. And lastly, may katotohanan yung sinasabi ng mga tao na nasa huli yung pagsisisi. Pero pre, nandito lang ako para sabihin sa'yo na hindi pa huli para mag-umpisa ulit. Okay? Ano naman kung may nagawa kang kalokohan in the past? Bakit hindi ka pa pwede magbago ulit? Bakit wala bang konsepto na second chance? Papito, habang may buhay, may pag-asa. Habang nahinga ka pa, pwede mong gawin ulit yung mga bagay na gagawin mo ulit. Basta wag krimen. At sasabi ko dito kasi ayoko din maging bihag ka ng pagsisisi mo in the past. Kasi hindi ka na makakagalaw niyan eh. Nandiyan ka lang. Nakaselda ka lang doon sa pagsisisi. Hindi ka na makakagalaw. I mean, marami ka pang pwedeng gawin pero constricted ka na sa kung anong iniisip mo. So you need to free yourself from that one. Like, mahirap talaga. Hindi ka makakagalaw dyan kung lagi mong iisipin kung ano yung nagawa mo dati. Ulitin ko, totoo yung sinasabi nila na nasa huli yung pagsisisi, pero hindi pa huli para mag-umpisa ulit. Yun lang. I'm done yapping. You're called for greatness and this is Josh Pint. You better start again, huh? Okay? You better start again. Bounce!